Sa liblib na bahagi ng kabundukan ng San Isidro, may isang maliit na baryong napapalibutan ng malalawak na palayan at masukal na kagubatan. Doon naninirahan ng isang magsasakang nagngangalang Solomon, isang lalaking simple, tahimik at may pusong dalisay. Ang kanyang bahay ay isang payak na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Nakatindig yun sa gilid ng palayan, malapit sa isang lumang balon na ayon sa matatanday kasing tanda raw ng mismong baryo. Si Solomon ay ulila na sa magulang. Ang naiwan lamang sa kanya ang maliit na lupang sinasaka at ang mga aral ng kanyang ama. Anak, igalang mo ang kalikasan. May mga nilalang dyan na hindi natin nakikita, ngunit sila'y nagmamasid. Hindi yun nagtatawanan ni Solomon. Sa katunayan, lumaki siyang may paggalang sa mga hindi may paliwanag. Isang hapon ng tag-init, napakainit ng sikat ng araw. Ang mga ibon ay tila nagkubli sa lilim, ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Galing sa bukid si Solomon, pawis na pawis at may pasan na bungkos ng palay. Pagdating niya sa kanyang kubo, agad siyang umupo sa lilim at nagsalok ng tubig mula sa tapayang nakalagay sa may pintuan. Salamat sa malamig na tubig, bulong niya sa sarili habang umiinom. Ngunit bago pa man niya may baba ang tabo, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa likuran ng kanyang kubo. Parang yabag, mabigat, ngunit hindi pang karaniwan. Napakunot ang kanyang noo. Mayroong kalabaw kaya? Tanong niya sa sarili. Ngunit wala siyang alagang kalabaw. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa likod ng kubo. At doon nakita niyang isang nilalang na kailanman ay hindi niya inakalang makakaharap. Sa ilalim ng matandang baliti, may nakatayong isang matangkad na nilalang. Ang katawan nito ay parang tao. Malapad ang dibdib at mahahaba ang braso. Ngunit ang ulo ay tila kabayo. Mahaba ang muka, maitim ang mga mata, at ang buhok nito'y mahaba at tila humahampas sa hangin kahit walang ihip. Isa itong tikbalang. Nakatayo ito, tila pagod at tila may hinahanap. Hindi makagalaw si Solomon, ngunit imbis na takot ang nanaig sa kanya, isang kakaibang awa ang naramdaman niya. Dahil ang tikbalang ay tila uhaw, ang nilalang ay napatingin sa balon, pagkatapos ay sa tapayan ng tubig sa may pintuan. Nagkatinginan sila, isang mahabang sandali. Pagkatapos sa hindi may paliwanag na paraan, tila may tinig na umaalingaw sa isip ni Solomon. Tubig! Hindi ito malinaw na salita, ngunit daman niya ang mensahe. Uhaw ang nilalang. Sa halip, tumakbo ang magsarang ng pinto. Dahan-dahang lumapit si Solomon sa tapayan. Nagsalok siya ng tubig. Lumapit siya ng ilang bakbang patungo sa tikbalang. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi siya umatras. Kung ikaw man ay nilalang ng gubat, ang tubig ay biyaya ng Diyos. Hindi ko ito'y pagkakait, mahinahon niyang sabi. Iniabot niya ang tabo. Saglit na natahimik ang paligid. Pati ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-ingay. Ang tikbalang ay yumuko. Marahan nitong kinuha ang tabo gamit ang mahaba at magaspang nitong kamay. At doon, sa harap ni Solomon, uminom ito ng tubig. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses, hanggang sa maubos ang laman ng tabo. Pagkatapos uminom, napatingin muli ang tikbalang kay Solomon. Ang mga matay nito'y maitim ay tila nagbago. Mula sa malamlam at mabangis na anyo, naging maamo. Unti-unti, naramdaman ni Solomon ang malamig na simoy ng hangin na umikot sa paligid nila. Ang tuyong lupa sa paligid ng baliti ay tila nabasa ng hamog, at ang mga dahon ng palay sa bukid na kanina'y halos matuyo sa init ay tila nagkaroon ng panibagong sigla. Hindi nagsalita ang tikbalang, ngunit bago pa ito tuluyang tumalikod at maglaho sa masukal ng kagubatan, muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Utang na loob! At sa isang iglap, nawala ito. Parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan, maagang nagising si Solomon. Hindi niya sigurado kung panaginip lamang ba ang lahat
Ngunit nang pumunta siya sa kanyang bukid, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga palay na kahapon ay tila nanghihina, ngayon ay mas luntian at mas matayog. Ang lupa ay basa kahit hindi umulan, at ang balon sa tabi ng kubo na matagal ng bahagyang tuyo ay puno hanggang labi. Napaupo si Solomon sa lupa. Hindi ito pangkaraniwan. Sa malayo, tila may narinig siyang mahinang halakhak mula sa kagubatan. Hindi nakakatakot kundi tila nagbabantay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang bukid, may isang matandang lalaki mula sa baryo ang dumaan, si Mang Timo, kilalang marunong sa mga lumang alamat. "Solomon, may nakita ka ba kagabi?" tawag nito. Napatingin si Solomon. "Bakit ninyo po natanong?" Hindi agad sumagot si Mang Timo. Tumingin ito sa kagubatan. "May bakas ng malalaking paa, malapit sa ilog. Hindi iyon sa tao, hindi rin sa hayop." Natahimik si Solomon at doon niya naunawaan ang ginawa niyang kabutihan ay maaaring nagdala ng biyaya. Ngunit sa mundong ito, ang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang ng kagubatan ay may kapalit at hindi niya alam kung ano iyon. Hindi mapakali si Solomon matapos ang babala ni Mang Timo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang bukid na tila pinagpala ng hindi may paliwanag na kapangyarihan, may bahid ng kaba sa kanyang dibdib. May kapalit. Paulit-ulit na umaalingangaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Mula ng gabing iyon, may mga kakaibang bagay na nangyari sa paligid ng kanyang kubo. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, may malamig na simoy ng hangin na umiikot sa baliti kahit walang bagyo. May mga yabag na maririnig sa bubungan, mabibigat, tila hindi pangkaraniwang paa. At tuwing madaling araw, may mga bakas ng kuko sa lupa malapit sa balon. Wala ring hayop na napahamak. Sa halip, lalo pang sumagana ang kanyang ani. Isang gabi, habang mahimbing ang kanyang tulog, na naginip si Solomon. Nasa gitna raw siya ng kagubatan, madilim ang paligid, ngunit may liwanag na nagmumula sa baliti. At doon, nakita niya muli ang tikbalang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mukhang pagod. Tuwid ang tindig, matalim ang mga mata, at sa likod nito, may iba pang mga anino, mas matangkad, mas mabibigat ang yabag, mas mabagsik ang anyo. Narinig niya ang tinig. Hindi lahat ay sang-ayon. Biglang umaalingaw ang malakas na pagaspas ng hangin at nagising siya, pawis na pawis. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. 2 baka ni Kapitan Ruel ang natagpuang patay sa gilid ng kagubatan. Walang sugat, walang dugo, ngunit tila natuyo ang buhay. "Tikbalang yan!" sigaw ng ilan. "May nakita kong anino kagabi," dagdag ng isa. Naramdaman ni Solomon ang panlalamig. Hindi ba't sa kanya unang nagpakitang nilalang? May kinalaman ba siya? Hapon nang magpunta si Mang Tino sa kanyang kubo. "Solomon, ang mga nilalang ng gubat ay may kanya-kanyang nasasakupan. Kung ang isa'y tumulong sa'yo, maaaring ang iba'y magalit." Seryoso ang tinig nito. "Pero wala naman akong ginawang masama," sagot ni Solomon. "Sa mata natin, oo. Pero sa kanila, hindi natin alam." Tumingin si Mang Timo sa balon. "Ang tubig mo, hindi nakaraniwan. May bisa na iyan." Napakunot ang noo ni Solomon. "Bisa? Biyaya at sumpay isang ugat." Nang gabing iyon, hindi natulog si Solomon. Naghintay siya sa labas ng kubo. May hawak siyang lampara. Tahimik ang paligid hanggang sa muli niyang narinig. Mula sa likod ng baliti, dahan-dahan siyang tumayo. "At kung may kapalit man, handa akong harapin," mahina niyang sabi. Lumabas mula sa dilim ang tikbalang, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likod nito ay may 2 mas malalaki at mas babagsik ang anyo. Ang mga mata nila ay nagliliyab, ngunit ang unang tikbalang, ang uminom ng tubig, ay tumayo sa harapan ni Solomon. Parang nagbabantay. Isang malakas na hangin ang umihip. Nagalboroto ang mga dahon at sa isip ni Solomon ay muling umaalingaw ang tinig. "May utang, may bantay,
may kaaway. Ang dalawang tikbalang sa likod ay tila nag-aatubili. Ngunit maya-maya sabay-sabay silang naglaho sa dilim. Iniwan si Solomon na nakatayo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Kinabukasan, may natagpo ang bakas ng malalaking paa sa gilid ng kanyang palayan. Ngunit hindi yun papasok, kundi papalayo. Parang may itinaboy, parang may pinagtanggol. Napopo si Solomon. Naunawaan niya ang isang bagay. Ang tikbalang na kanyang pinainom ay hindi lamang basta nilalang ng gubat. Ito ay may kapangyarihan at tila siya'y pinili. Ngunit ang tanong, bakit? Sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagmamasid at ang katahimikan ng baryo ay unti-unting napapalitan ng bulong ng paparating na unos. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang paligid. Walang bakang namatay, walang aning nasira. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagbibigay ng kapanatagan kay Solomon. Sa tuwing sisilip siya sa kagubatan, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Hindi galit, hindi rin pala kaibigan, kundi nag-aabang. Isang hapon, muling bumisita si Mang Timo. May alam ka ba sa baliting yan? Tanong nito habang nakatitig sa matandang puno sa likod ng kubo. Iyan po ang sabi ng tatay ko. Matagal na raw nakatayo bago pa sila ipanganak. Tumangwang matanda. Hindi lang iyan basta puno. May tirahan niyan. Napayuko si Solomon. Tikbalang po ba? Hindi lang isa. May angka ng mga iyan. May pinuno at may mga kaaway. Nanlamig ang batok ni Solomon. Kinagabihan, mas maaga pa lamang ay tila mabigat na ang hangin. Walang bituin sa langit, walang buwan, tanging tunog ng kuliglig at marahang pagaspas ng dahon. Habang nakahiga si Solomon, biglang may narinig siyang kaluskos sa bubong ng kanyang kubo. Hindi tulad ng dati, mas mabigat, mas marami. May mga anino na dumadaan sa dingding. Tumayo siya at kumuha ng lampara. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang tumama sa kanyang mukha at sa ilalim ng baliti, 3 tikbalang ang naroon. Ang una, ang kanyang pinainom. Ang dalawa, ang mababangis na nakita niya noong nakaraan. Ngunit ngayon, may ika-4, mas mataas, mas malaki. Ang mga mata nito'y tila apoy sa gitna ng dilim. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam ni Solomon, ito ang pinuno. Ang tikbalang na kanyang tinulungan ay yumuka ng bagya. Parang nagpapaliwanag, parang nagtatanggol. Ngunit ang pinuno ay tumingin kay Solomon ng matagal. At sa isip niya ay may umaalingaw-ngaw na tinig. Tao, bakit ka nakialam? Hindi yon galit, ngunit mabigat. Hindi ako nakialam. Nagbigay lang ako ng tubig sa isang uhaw. Mahina, ngunit matatag na sagot ni Solomon. Isang malakas na ihip ng hangin ang umikot sa paligid. Ang mga dahon ay tila umangat mula sa lupa. Ang tubig na iyan ay may bisa ngayon. Ang lupa mo'y nasa ilalim na ng aming mata. Napatingin si Solomon sa kanyang bukid. Kung may kasalanan ako ang mananagot. Huwag ninyo sanang idamay ang baryo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Biglang tumalikod ang pinuno at tumingin sa kagubatan. Maya-maya, may narinig silang alulong. Hindi tikbalang, hindi aso. Mas mababa, mas mabangis. Lumapit si Mang Timo na tila kanina pa nakamasid sa di kalayuan. Hindi lang tikbalang ang gumagalaw sa kagubatan. Mula sa dilim, may aninong gumapang sa gilid ng palayan. Hindi lang tikbalang ang gumagalaw sa kagubatan. Bulong niya. Mula sa dilim, may aninong gumapang sa gilid ng palayan. Mahaba ang mga kuko, nakayuko ang likod at ang mga matay mapula. May ibang nilalang na gustong agawin ng biyaya, sabi ni Mang Timo. Napatingin ang pinuno ng tikbalang sa anino. Ang hangin ay biglang umalulong. At sa unang pagkakataon, narinig ni Solomon ang malakas na sigaw ng tikbalang na parang kabayong nangangalit. Nagkaharap ang dalawang pwersa sa gilid ng bukid. Ngunit bago pa man sumiklab ang labanan, ang pinuno ay muling tumingin kay Solomon.
Ang tao ay nasa gitna. Pagkatapos, sabay-sabay na naglaho ang mga tikbalang sa dilim. Kasunod nito, nawala rin ang mababangis na anino. Iniwan si Solomon at Mang Timo sa gitna ng malamig na gabi. Hindi pa ito tapos. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Mang Timo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Pinili ka nila, hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa puso mo. Napahawak si Solomon sa dibdib. Anong mangyayari sa akin? Kapag ang tao'y napasok sa mundo ng mga nilalang ng gubat, hindi na siya basta makakalabas. Sa malayo, muling umihip ang hangin sa baliti at sa pagitan ng mga ugat nito, tila may kumikislap na liwanag. Isang lihim, isang kapangyarihan, isang simula ng mas malaking pagsubok. Magdamag na hindi nakatulog si Solomon. Ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay hindi niya mawaglit sa isip. Ang pagdating ng pinuno ng mga tikbalang, ang mababangis na aninong gumagapang sa bukid at ang misteryosong liwanag sa pagitan ng mga ugat ng baliti. Pagsikat ng araw, tila payapa ang lahat. Ngunit alam niyang ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Habang nagdidilig siya ng pananim, napansin niyang may kakaibang ningning sa ilalim ng baliti. Hindi yun refleksyon ng araw, kundi tila nagmumula mismo sa lupa. Lumapit siya. Sa pagitan ng makapal na ugat, may nakabaong maliit na sisidlan na yari sa kahoy na tila sinauna. Hindi niya alam kung paano niya iyon napansin ngayon lang. Dahan-dahan niya itong hinukay. Sa loob, isang maliit na bato na kulay bughaw kasing laki ng hinlalaki. Ngunit ang liwanag nito ay tila may sariling buhay at nang hawakan niya ito, isang malamig na simoy ang umikot sa kanyang katawan. Bigla niyang narinig muli ang tinig, hindi mula sa hangin kundi mula sa loob ng kanyang isipan. Bantay ng tubig, bantay ng lupa. Napabitaw siya sa bato ngunit hindi ito nahulog. Tila dumikit sa kanyang palad. Sa isang iglap, nakita niya sa kanyang isipan ang kagubatan, mga tikbalang na nakatayo sa ilalim ng buwan, ang pinuno na nakamasid mula sa mataas na puno at ang mamabangis na nilalang na nagtatago sa mas madilim na bahagi ng gubat. Ang bato ay tanda, hindi sandata, kundi panata. Napahinga ng malalim si Solomon. Anong panata? Mahina niyang tanong, ngunit wala nang sumagot. Bago magtanghali, dumating si Kapitan Ruel kasama ang dalawang kalalakihan. Solomon, may mga bakas na naman sa bukid mo. Malakas nitong tawag. Lumabas si Solomon, pilit itinatago ang bughaw na bato sa bulsa ng kanyang kamisita. Anong bakas po? Malalaking paa, parang kabayo, pero hindi kabayo. Napatingin si Solomon sa baliti. Tahimik lang ito. Hindi ba't sabi mo'y wala kang kinalaman sa mga nangyayari? Madiing tanong ng kapitan. Wala po kong masamang ginagawa. Minahon niyang sagot. Ngunit ang isa sa mga kasama ng kapitan ay nagsalita. Baka siya ang sinusundan ng mga nilalang. Naramdaman ni Solomon ang bigat ng paparating. Pagsapit ng hapon, nag-uumpisang mag-iba ang panahon. Madilim ang ulap kahit walang balitang bagyo. Ang hangin ay paikot-ikot lamang sa palibot ng kanyang kubo at ang baliti parang humihinga. Napatingin si Solomon sa bughaw na bato. Unti-unti itong umiinit sa kanyang palad at mula sa kagubatan muling narinig ang alulong ng mababangis na nilalang. Ngunit ngayon mas malapit. Mula sa gilid ng palayan, may tatlong aninong mapilis na gumalaw. Mahahaba ang kuko, nakayuko ang likod, hindi tikbalang, mas mababa, mas tila gutom. Solomon, iyan ang mga bantay ng dilim, sigaw ni Mang Timo mula sa malayo. Tumayo si Solomon sa harap ng kanyang kubo. Wala siyang armas, wala siyang lakas laban sa ganoong nilalang. Ngunit hawak niya ang bato at sa hindi niya may paliwanag na tapang, itinaas niya ito. Sa sandaling iyon, sumiklab ang bughaw na liwanag. Nagliyab ang hangin sa paligid ng baliti at mula sa likuran niya lumabas ang tatlong tikbalang kasama ang pinuno. Nag-ikaw sa buong bukid ang kanilang malakas na sigaw.
Nagkaharap ang dalawang pwersa at sa gitna nakatayo si Solomon, hindi na lamang bilang magsasaka kundi bilang taong napili ng kagubatan. Sa unang banggaan ng mga nilalang, umuga ang lupa, nagtilian ng hangin, nagliparan ng mga dahon. Ang mga mababangis na anino ay umatras sa liwanag ng bato. Ang mga tikbalang ay tila pinanatag ng presensya ni Solomon. Ngunit bago tuluyang magwakas ang sagupaan, ang pinuno ng tikbalang ay tumingin kay Solomon at sa kanyang isipan ay malinaw na umaalinganghaw. Hindi ito ang huli. Sa isang malakas na hihip ng hangin, naglahong parang usok ang mga nilalang ng dilim. Ang mga tikbalang ay unti-unting umatras pabalik sa kagubatan at muli naiwan si Solomon sa gitna ng kanyang bukid. Hawak ang bughaw na bato. Alam niyang hindi na siya simpleng magsasaka, may tungkulin na siyang hindi niya hiniling, ngunit hindi niya rin maaaring takasan. Matapos ang gabing umuga ang lupa at nagbanggaan ang dalawang pwersa, hindi na muling naging tahimik ang isip ni Solomon. Ang balete sa likod ng kanyang kubo ay tila naging mas malalim ang anino at ang bughaw na bato na dati malamig sa kanyang palad, ngayon ay tila may tibok, parang may pusong kasabay ng kanyang paghinga. Kinabukasan, maagang nagtipon ang mga tao sa baryo. May nakakita raw ng liwanag sa bukid ni Solomon. May nakarinig ng sigawan ng kabayo sa gitna ng gabi. At may nagsabing nakita raw nilang umangat ang lupa na parang may naglalaban sa ilalim nito. Hindi na ito normal, sigaw ng isa. Baka dala niya ang sumpa, bulong ng iba. Dumating si Kapitan Ruel, seryoso ang muka. Solomon, mula nang magpakita ang mga nilalang, tila sa bukid mo umiikot ang lahat. Ano ba ang tinatago mo? Matiing wika nito. Tahimik si Solomon. Hindi niya maaaring sabihin ang tungkol sa bato, ngunit hindi rin siya maaaring magsinungaling. Wala akong ginagawang masama. Kung may biyaya man sa lupa ko, hindi ko iyon inangkin, sagot niya. Sa hapon, pinuntahan niya si Mang Timo. Ipinakita niya ang bughaw na bato. Nanlaki ang mata ng matanda. Ang bato ng panata, bulong nito. Alam niyo po ba ito? Matagal ng alamat sa baryo. Matagal ng alamat sa baryo. Kapag may taong tinanggap ng bantay ng gubat, bibigyan siya ng tanda, hindi para maging hari, kundi maging tagapamagitan. Tagapamagitan ng ano? Ng tao at ng nilalang. Napopo si Solomon. Hindi ko ito pinili. Hindi pinipili ng mga ganitong bagay ang handa. Pinipili nila ang may puso, sagot ni Mang Timo. Kinagabihan, muli siyang tumayo sa ilalim ng baliti. Hawak ang bato. Kung ako ang napili, sabihin ninyo ang aking tungkulin, malakas niyang sabi sa dilim. Mula sa itaas, unti-unting bumaba ang pinuno ng tikbalang. Hindi na ito mukhang mabangis, ngunit hindi rin maamo. Isa lamang itong nilalang na may kapangyarihang hindi kayang abutin ng tao. Ang tubig na ibinigay mo ay hindi lang uhaw ang pinawi. Pinawi nito ang galit ng isa sa amin. Ngunit ang iba ay gutom pa rin. Anong gutom? Gutom sa lupa. Gutom sa kapangyarihan. Dahan-dahang umikot ang hangin. May mas matandang nilalang sa kailaliman ng gubat. Hindi tikbalang, hindi tao. Ito ang magpapagalaw sa mga anino. Naramdaman ni Solomon ang panlalamig. Bakit ako? Ang pinuno ay tumingin sa bughaw na bato. Dahil ang bato ay susi at ikaw ang bantay. Sa harap ng baliti, iniluhod ni Solomon ang isang tuhod. Kung tungkulin ko ang maging bantay, ipapangako kong hindi ko gagamitin ang biyayang ito para sa pansarili. Hindi ko hahayaan na masira ang baryo dahil sa akin, sabi niya. Isang malakas na ihip ng hangin ang umikot sa paligid. Ang bughaw na bato ay nagliwanag at sa sandaling iyon tila may nakatatak sa marka sa kanyang palad. Hugis ugat ng baliti. Hindi sugat, hindi paso, kundi tanda.
Ngunit bago tuluyang mawala ang pinuno ng tikbalang, may sinabi ito na lalong nagpalamig sa dugo ni Solomon. Kapag dumating ang ikapitong gabi mula ngayon, babangon ang matandang nilalang at hindi sapat ang bato kung wala ang tapang ng tao. Ikapitong gabi, ulit ni Solomon. Pagkawala ng tikbalang, naiwan siyang nakatingin sa kagubatan. Sa malayo, tila may mas malalim na anino sa pagitan ng mga puno, mas mabigat kaysa sa nakita niyang mga nilalang dati. At sa unang pagkakataon, hindi lang kaba ang kanyang naramdaman, kundi tunay na takot. Sa loob ng 6 na araw, kailangan niyang maintindihan ang kapangyarihang hawak niya. Dahil sa ikapitong gabi, may babangon na hindi pa nakita ng baryo at maaaring hindi muling sumikat ang araw kung siya'y mabigo. 3 gabi na ang lumilipas mula nang marinig ni Solomon ang babala ng pinuno ng mga tikbalang. Sa ikapitong gabi, babangon ng matandang nilalang. 4 na lamang ang natitira at bawat paglipas ng araw ay tila mas bumibigat ang hangin sa paligid ng kanyang kubo. Tuwing hahawakan niyang bughaw na bato, umiinit ang marka sa kanyang palad, ang hugis ugat ng balete. Hindi ito sugat, ngunit tila may sariling buhay. Minsan, habang nag-aararo siya sa bukid, biglang sumakit ang marka at may pumasok sa kanyang isipan. Isang imahe ng kailaliman ng kagubatan. May lungga, may lumang bato na may ukit na hindi tao ang gumawa, at sa ilalim nito may gumagalaw. Napabitaw siya sa araro. Ano ka ba? Bulong niya. Kinagabihan ng 3 gabi, nag-uumpisa ang kakaibang pangyayari. Hindi umihip ang hangin, hindi umawit ang kuliglig, maging ang mga aso sa baryo ay hindi tumatahol. Isang patay na katahimikan. Habang nakaupo si Solomon sa labas ng kubo, biglang nagdilim ang paligid kahit may buwan. At sa gilid ng palayan, may aninong gumapang. Hindi tulad ng dati na 3, ngayon ay 5, mas payat, mas mahabang mga kamay, at tila hindi na sila basta umiiwas sa liwanag ng bato. Tumayo si Solomon, hawak ang bughaw na bato, ngunit sa halip na itaas agad, pinikit muna niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang sinabi ng tikbalang, hindi sapat ang bato kung wala ang tapang ng tao. Huminga siya ng malalim. At kung ako ang bantay, mahina niyang sabi, hindi ako tatakbo. Nang idilat niya ang kanyang mata, mas malapit ng mga anino. Ang mga kukoy nila'y sumasayad sa lupa. Ang mga matay mapulang parang uling. Isa sa kanila ang biglang sumugod. Itinaas ni Solomon ang bato. Sumiklab ang bughaw na liwanag. 2 anino ang umatras. Ngunit ang sumunod na hindi natakot. Tumama ang mahaba nitong kuko sa braso ni Solomon. Napatras siya. May dugo. Totoo ang sakit. Hindi ito panaginip. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, nasugatan siya. Habang nakaluhod sa lupa, naramdaman niyang unti-unting lumalamig ang kanyang katawan. Ngunit sa halip na matakot, inilapat niya ang dugo ang palad sa lupa. Kung ako ang bantay ng lupa, ipagtanggol mo ako! Sigaw niya. Sa sandaling iyon, nag-ugat ang liwanag mula sa marka sa kanyang palad pababa sa lupa, at mula sa ilalim ng baliti, lumabas ang 3 tikbalang kasama ang pinuno. Ngunit ngayon, mas mabagsik ang kanilang anyo, mas matalim ang sigaw. Nagbanggaan ang mga anino at ang mga tikbalang sa gilid ng palayan. Lumipad ang lupa, nagtilian ang hangin. Ang isang anino ay tinamaan ng malakas na sipa ng tikbalang at naglaho sa abo. Ang isa ay sumubok kumagat sa liig ng isa sa mga bantay, ngunit hinawi ito ng pinuno gamit ang malakas na hampas. Habang nagaganap ang labanan, napansin ni Solomon ang kakaiba. Hindi talaga nila kayang tuluyang sugpuin ang mga anino. Kapag nasasaktan ang mga ito, umuurong sila, ngunit hindi nawawala. Parang may kumukontrol. At doon niya narinig isang malalim na daguntong mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi alulong, hindi sigaw, kundi parang paghinga ng isang napakalaking nilalang. Ang lupa ay bahagyang umuga. Ang mga anino ay sabay-sabay na umatras, at ang mga tikbalang ay tumitingala sa direksyon ng tunog.
Ang pinuno ay lumapit kay Solomon. Nagising na siya. Ano iyon? Hingal na tanong ni Solomon. Ang matandang gutom. Muling umaalingaw ang tagungtong, mas malakas, mas malalim, at sa pagkakataong iyon, narinig din iyon ng buong baryo. Nagtilian ang mga manok, nagising ang mga tao, ang mga aso ay sabay-sabay na umalulong. Bago tuluyang maglaho ang mga tikbalang, tumingin ang pinuno kay Solomon. 3 gabi na ang lumipas. 4 pa. Napahawak si Solomon sa sugat niyang braso. Dugo at pawis ang dumadaloy sa kanyang balat. Hindi na ito simpleng tungkulin. Hindi na ito alamat. May nilalang na tunay na babangon sa 7 gabi. At kung ang mga anino pa lamang ay ganito na, ano pa kaya ang matandang gutom? Sa malayo, sa pinakailalim ng kagubatan, may mga ibong sabay-sabay na lumipad. At sa ilalim ng lupa, may mga ugat na tila unti-unting nabibiyak. 4 na gabi na ang lumipas. 3 na lamang. Ang sugat sa braso ni Solomon ay hindi pangkaraniwan. Kahit nilinis at tinalian ni Mang Timo, hindi ito agad naghihilom. Ang balat sa paligid nito ay tila may maitim na ugat na gumagapang palabas. Parang may nais kumawala mula sa loob. Hindi basta kuko ang tumama sa iyo. May bahid iyo na kapangyarihan ng matandang nilalang. Seryosong sabi ni Mang Timo. Paano ko ito mapipigilan? Tanong ni Solomon. Hindi sa pagtakbo, kundi sa pag-unawa, sagot ng matanda. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Solomon, ngunit hindi tulad ng dati na nasa gubat siya. Ngayon, nasa ilalim siya ng lupa, madilim, masikip, ngunit may naririnig siyang paghinga, malalim, mabigat, gutom. Sa kanyang harapan ay may isang napakalaking batong may ukit ng mga simbolo. Hindi alpabito ng tao, parang mga baluktot na ugat na bumubuo ng mata sa gitna. At mula sa ilalim ng batong iyon, may isang matang dahang-dahang dumilat. Napabalikwas siya sa pagkagising, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Ang marka sa kanyang palad ay nagliliyab. Kinabukasan, hindi naghintay si Solomon. Kung sa kailaliman ito nagmumula, doon ito haharapin, sabi niya kay Mang Timo. Pinayuhan siya ng matanda. May lugar sa gitna ng kagubatan na hindi pinupuntahan ng tao. Tinatawag iyon ng matatanda na pusod ng ugat. Doon unang nagpakita ang mga tikbalang noong unang panahon. Bitbit ang bughaw na bato at ang kanyang tapang. Pumasok si Solomon sa gubat. Mas madilim ang loob kaysa dati. Mas tahimik, walang ibon, walang kuliglig. Tanging tunog ng sariling yabag. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang bilog na bahagi ng lupa na tila walang tumutubong halaman. Sa gitna nito, may malaking batong kalahating nakabaon sa lupa. May mga ukit, parehong ukit sa kanyang panaginip. Biglang uminit ang marka sa kanyang palad at ang bughaw na bato ay nagliwanag. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang pinuno ng mga tikbalang. Hindi nagalit, hindi umatake, bagkus tumayo ito sa tabi niya. Ito ang kulungan. Kulungan? Ulit ni Solomon. Noong unang panahon, ang matandang gutom ay tinutulungan naming ikulong. Hindi namin siya kayang patayin. Siya'y mas matanda pa sa aming lahi. Bakit siya gutom? Dahil siya ang dating bantay ng lupa. Ngunit nasilo ng pagnanasa sa kapangyarihan. Ninanais niyang kontrolin ang ulan, ang ani, ang buhay ng tao. Nanlamig si Solomon. Parang Diyos? Hindi Diyos. Ising na lalang na tumalikod sa balanse. Habang nakatayo sila roon, biglang umuga ang lupa. Ang malalaking bato ay bahagyang umangat. Mas maitim na usok na sumisingaw mula sa ilalim. At narinig niya ang boses. Hindi sa isip, kundi sa hangin. Malalim, magasbang, bantay tao. Nagpahigpit ang hawak ni Solomon sa bughaw na bato. Ano ang gusto mo? Sigaw na. Isang mahinang halakhak ang maalingaw-ngaw. Ang lupa ay akin.
Biglang may maitim na kamay na sumubok umabot mula sa siwang ng bato. Napatras si Solomon. Ngunit ang pinuno ng tikbalang ay sumigaw, isang malakas na sigaw na parang kidlat. Nagliyab ang bughaw na bato sa kamay ni Solomon at sa unang pagkakataon hindi siya natakot. Lumapit siya sa bato, inilapat ang palad sa ungkit. At habang may tao na handang magbantay, "Hindi ka makakalaya!" sigaw niya. Sumiklab ang liwanag mula sa marka sa kanyang palad. Ang mga ukit sa bato ay kumislap. Ang maitim na kamay ay umurong at ang malaking bato ay muling bumagsak sa lupa. Tumigil ang pagyanig. Hingal na napalubod si Solomon. Hindi pa siya malaya, ngunit humihina ang kulungan, sabi ng pinuno ng tikbalang. Ilang gabi na lang. Dalawa. Napatingin si Solomon sa kagubatan. Kung kanina'y anino lamang ang mga kaaway, ngayon lamang niya kung sino ang tunay na kalaban. Ngayon, alam niya na kung sino ang tunay na kalaban. Hindi basta mga nilalang ng dilim, kundi isang sinaunang bantay na naligaw sa landas. Kasi kapitong gabi, magpapasya ang lupa kung sino ang karapat dapat magbantay. Habang papalubog ang araw, napansin ni Solomon ang isang bagong bitak sa malaking bato. Maliit, ngunit sapat upang marinig muli ang mahinang paghinga mula sa ilalim. 2 gabi na lamang at ang matandang gutom ay halos gising na. 2 gabi na lamang bago sumapit ang ika-7 gabi. Ang bitak sa malaking bato sa pusod ng ugat ay hindi na may tatanggi. Sa bawat paghinga ng lupa, tila lumalawak ito, parang bibig na unti-unting nagbubukas. Sa baryo, ramdam na lahat ang pagbabago. Ang mga pananim ay hindi na basta sumasayaw sa hangin, tila yumuyuko sila sa isang di nakikitang bigat. Ang tubig sa balon ni Solomon ay hindi na malinaw tulad ng dati. May bahagyang pag-ikot sa ilalim na para bang may humihila pababa. Hindi na kayang itago ni Solomon ang katotohanan. Sa gitna ng baryo, tinipon niya ang mga tao. May nilalang sa kailaliman ng lupa. Hindi ito tikbalang. Mas matanda pa. At kapag siya'y tuluyang nakawala, hindi lamang ang bukid ko ang maapektuhan. Nagbulungan ang mga tao. Bakit ikaw ang may alam? Sigaw ng isa. Dahil ako ang napili bilang bantay. Sagot niya, walang pagmamataas. Lumapit si Mang Timo. Ang sinasabi niya ay totoo. May mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit matagal nang umiiral. Tahimik si Kapitan Rowell, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan at takot. Ano ang kailangan? Tanong nito, tapang at panalangin. Sagot ni Solomon. Pagsapit ng gabi, mas mabigat ang hangin kaysa dati. Sa ilalim ng baliti, nagtipon ng 3 tikbalang at kanilang pinuno. Hindi sila mabangis, bagkus tila naghahanda. Lumapit ang pinuno kay Solomon. Ang kulungan ay humihina, ngunit may paraan upang patibayin ito. Ano yun? Agad niyang tanong. Hindi sapat ang kapangyarihan ng aming lahi. Kailangan ng panata ng tao, ang dugo ng bantay. Nanlamig si Solomon. Dugo? Hindi alay ng kamatayan, alay ng pagpapatibay. Sa pusod ng ugat, sila nagtungo, kasama ang pinuno ng mga tikbalang, kasama si Mang Timo. Sa gitna ng bilog na lupa, inilatag ni Solomon ang kanyang palad sa ibabaw ng malaking bato. Ang bitak ay mas malinaw ngayon. Mula roon ay sumisingaw ang maitim na usok. Naririnig ang mahinang bulong. Bantay? Mahina ka. Kumuha si Mang Timo ng maliit na patalim. Sigurado ka ba? Tanong nito. Tumango si Solomon. Kung hindi niya ito gagawin, mas maraming dugo ang dadanak. Bahagya niyang hiniwa ang palad kung saan nakatatak ang marka. Tumulo ang dugo sa ukit ng bato. Sa sandaling tumama ang dugo, nagliyab ang bughaw na bato sa kanyang kabilang kamay. Sumiklab ang liwanag. Ang mga ukit sa bato ay nagniningning na parang buhay. At ang bitak unti-unting nagsara ng konti. Isang malakas na sigaw ang umaalingongo mula sa ilalim. Hindi galit, kundi sakit. Bago tuluyang tumahimik ang lupa, may huling tinig na umaalingaw.
Sa ikapitong gabi, hindi ka na mag-iisa. Napatingin si Solomon sa pinuno ng tikbalang. Ano ang ibig niyang sabihin? Kapag ang kulungan na hindi tuluyang napigilan, magpapadala siya ng bahagi ng kanyang sarili, hindi ang buong anyo, kundi sapat upang wasakin ang baryo. Naramdaman ni Solomon ang paghihina. Kahit na napipigilan nila ang paghawak ng pitak, hindi tutuluyang nawala. Pagbalik nila sa kubo, nagpili ng pinuno. Sa susunod na gabi, hindi kami maaaring makialam hanggat hindi mo tinatawag ang laban ay magsisimula ang tao. Bakit? Tanong na. Dahil ikaw ang pinili ng lupa, hindi kami. Sa unang pagkakataon, ngunit naramdaman ni Solomon ang bigat ng kanyang panata. Hindi lamang ito laban ng mga tikbalang, hindi lamang laban ng mga anino. Ito'y laban ng isang tao para sa balanse ng lupa. Habang papalubog ang buwan na ikalimang gabi, naramdaman ni Solomon ang kakaibang pagyanig sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi paghahanda. Isang gabi na lamang bago ang huli. At sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may dalawang matang dahan-dahang nagliliwanag sa dilim. Hindi ganap nagising, ngunit hindi na rin tulog. Isang gabi na lamang. Ang hangin sa baryo ay tila hindi na hangin, kundi buntot ng isang bagyong hindi pa dumarating. Mabigat, mainit, at may dalang amoy na basang lupa kahit walang ulan. Ang marka sa palad ni Solomon ay hindi na basta-basta kumikirot. Ngayon, malinaw na itong kumikislap sa dilim, parang munting ugat na may sariling liwanag. Alam niyang papalapit na ang sandali. Sa unang pagkakataon, hindi na nagbulungan ang mga tao laban sa kanya. Sa halip, nagtipon sila sa gitna ng baryo. May mga nagdala ng kandila, may mga nag-alay ng dasal. Si Kapitan Ruel ay lumapit kay Solomon. Hindi ko man lubos maintindihan ng lahat, pero kung ikaw ang bantay, hindi ka namin pababayaan, sabi nito. Napangiti ng bahagya si Solomon. Hindi ako humihingi ng armas. Ang kailangan ko'y pananalig. Kapag dumating ang oras, huwag kayong magpapadala sa takot, sagot niya. Tumango ang kapitan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kaguluhan, naramdaman ni Solomon na hindi siya nag-iisa bilang tao. Pagsapit ng gabi, muling nagtungo si Solomon sa pusod ng ugat, kasama ang bughaw na bato, kasama ang marka sa kanyang palad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sinamahan ni Mang Timo. Hindi rin agad lumitaw ang mga tikbalang. Tahimik ang gubat, masyadong tahimik. Ang malaking bato sa gitna ay mas marami ng bitak at mula sa ilalim nito, may maitim na liwanag, hindi usok kundi tila apoy na walang apoy. Biglang umuga ang lupa, hindi tulad ng dati na bahagya lamang. Ngayon, tila may sumisipa mula sa ilalim. Ang malaking bato ay umangat ng kaunti at mula sa bitak may lumabas na maitim na anyo. Hindi buong katawan, hindi ganap na nilang, kundi parang hugis ng ulo at balikat na gawa sa usok at anino. May dalawang matang kulay abo, walang pupil, walang liwanag, ngunit may kamalayan. Bantay! Umaalingaw ang tinig, hindi sa hangin kundi sa mismong lupa. Hindi mo kailangang maghirap. Ibibigay ko sa iyo ang ulan, ang masaganang ani, ang kapangyarihan sa baryo. Sabi ng nilalang. Napahigpit ang hawak ni Solomon sa bato. Sa anong kapalit? Sagot niya. Isang mababang halakhak ang gumulong sa paligid. Sa simpleng pag-alis mo sa harap ng kulungan. Isang sandali, sumagi sa isip ni Solomon ang posibilidad. Masaganang ani, walang gutom, walang paghihirap. Ngunit kasabay nito, nakita niya sa kanyang isipan ang baryo, nilulunod sa maitim na anino. Ang mga tao ay nagiging sunod-sunuran sa isang makapangyarihang hindi nila nauunawaan. At ang lupa, hindi na kanila. Hindi ako bantay para maging hari. Bantay ako para magpapanatili ng balanse. Malakas na sagot ni Solomon. Itinaas niya ang bughaw na bato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad sumiklab ang liwanag. Sa halip,
mas lumakas ang maitim na anyo. Ang anino ay umabot at tinawakan ng kanyang dibdib. Nanlamig siya, parang may sumisipsip ng lakas. Napahandusay sa lupa. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng pinuno ng mga tikbalang. Hindi kami maaaring makialam hanggat hindi mo tinatawag. Sa gitna ng panghihina, sumigaw siya. Bantay ng gubat! Ngayon na! Isang malakas na ihip ng hangin ang bumagsak sa kagubatan. Ang mga puno ay sabay-sabay na umindayog at mula sa dilim, lumabas ang pinuno ng mga tikbalang kasama ang 3 pang bantay. Ngunit hindi sila umatake agad. Tumayo sila sa likod ni Solomon, nagbigay lakas. Tumayo si Solomon, kahit nanginginig, inilapat niya ang palad sa lupa. Ang marka ay naglihap, ang bughaw na puto ay sumabog sa liwanag, ang maitim na anyo ay sumigaw, isang sigaw na parang nagmumula sa kailaliman ng bangin. Nagumpisang umurong ang anino pabalik sa pitak, ngunit bago tuluyang makulong muli, nagsalita ito. Bukas, buong na ako. At sa isang malakas na pagyanig, bumagsak muli ang malaking bato. Tahimik ang gubat, ngunit ang mga pitak, mas malinaw, mas malawak. Lumapit ang pinuno ng mga tikbala kay Solomon. Sa susunod na gabi, hindi na lamang bahagi ang lalabas. Kailangan mong pumili. Anong pipiliin? Hingal niyang tanong. Isang sakripisyo ang magsasara ng kulungan, magpakailanman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong sakripisyo? Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, naglahong parang usok ang mga tikbalang. Naiwan siya nakalukod sa pusod ng ugat. Ang huling gabi ay sisikat bukas at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ang kailangan ba ay dugo o ang kanyang sariling buhay. Dumating ang gabi na kinakatakutan ni Solomon. Ang langit ay walang buwan, walang bituin. Ang ulap ay tila makapal na kumot na tumatakip sa mundo. Sa baryo, nagsisindi ng kandila ang mga tao. Tahimik silang nagdarasal. Hindi na ito simpleng alamat, ito ang huling gabi. Bago tuloy ang dumilim ang paligid, muling nagpakita ang pinuno ng mga tikbalang sa ilalim ng baliti. Kapag tuluyang nabasag ang kulungan, may 2 paraan upang ito ay masira. Ano ang mga iyon? Una, patatagin ito gamit ang lakas ng lahat ng bantay. Ngunit, pansamantala lamang iyon. Muling hihina sa paglipas ng panahon. At ang pangalawa, ang dugo ng kusang mag-aalay, isang pusong may panata, isang buhay na tatanggap ng bigat ng kulungan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Nanlamig ang hangin. Kapag may nag-aalay ng sarili, hindi na muling magkikising ang matandang gutom. Dagdag ng tikbalang, napayuko si Solomon. Alam niya na ang ibig sabihin. Sa pusod ng ugat sila nagtungo, kasama ang buong baryo, nanatili sa hangganan ng kagubatan. Nagdarasal, ang malaking bato ay halos mabiyak na. Ang lupa ay umuuga sa bawat sandali. At sa wakas, sa isang malakas na dagundong, nabasag ang malaking bato. Mula sa kailaliman ay umangat ang anyo ng matandang gutom. Hindi na usok, hindi na anino, kundi isang tambuhalang nilalang na may katawan na tila ugat at bato at may mga matang kulay abo na walang awa. Tumayo ito sa ibabaw ng wasak na kulungan at tumingin kay Solomon. Bantay, tapos na. Sumama ka sa akin. Ikaw ang bagong bantay ng lupa, ngunit sa ilalim ng aking kapangyarihan, sabi ng nilalang. Sa isang iglap, ipinakita nito ang isipan ni Solomon ang hinaharap. Masaganang ani, malakas na ulan at tuwing kailangan. Walang tagtuyot, walang gutom, ngunit ang mga tao nakalukod, sunod-sunuran at ang lupa hindi na malaya. Tumingin si Solomon sa baryo sa malayo. Nakita niya si Mang Timo, si Kapitan Rowell at ang mga batang nagdarasal. Hindi niya sila maaaring ipagpalit sa kapangyarihan. Humawak siya sa bughaw na bato, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinaas. Sa halip, ibinaba niya ito sa lupa. At kung kailangan ng sakripisyo, ako ang mag-aalay. Mahina ngunit malinaw niyang sinabi. Sumigaw ang mga tikbalang,
Umalingaw-ngaw ang hangin, ngunit hindi siya umatras. Inilapat niya ang dalawang palad sa wasak na kulungan. Ang marka sa kanyang kamay ay nagliyap. Ang bughaw na bato ay sumabog sa liwanag, ngunit hindi ito nakasakit. Sa halip, ang liwanag ay pumalot kay Solomon. Narinig ang buong baryo ang malakas na sigaw ng matandang gutom. Ang dambuhalang nilalang ay tila hinihigop pabalik sa kailaliman. Ang mga ugat sa lupa ay nagsara. Ang wasak na bato ay unti-unting nabuo muli. Mas matibay ka sa dati. At sa gitna ng liwanag, nakatayo si Solomon. Ngunit hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya humihinga. Ang kanyang katawan ay tila naging bahagi ng bato. Ang marka sa kanyang palad ay naging ukit sa kulungan. Tahimik ang gubat, tahimik ang hangin, tahimik ang lupa. Lumapit ang pinuno ng mga tikbalang. Hindi ito sumigaw, hindi ito nagdiwang. Pagkus, yumuko ito sa harap ng batong may ukit ng marka ni Solomon. Ang tao, ang tunay na bantay. Mula noon, hindi na muling narinig ang paghinga ng matandang gutom. Ang lupa sa baryo ay nanatiling masagana, ngunit hindi sumubra. Ang ulan ay dumarating, ngunit hindi naninira. Balanse. Sa ilalim ng baliti, may isang malaking bato na may ukit na hugis-ugat. Sabi ng matatanda, iyon ang kulungan ng matandang gutom, at ang marka sa gitna nito ay alaala ng isang magsasaka na nagbigay ng tubig sa isang uhaw na nilalang. Isang simpleng kabutihan na nauwi sa isang dakilang sakripisyo. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga naririnig ng may hinang yabag sa paligid ng baliti. Hindi mabigat, hindi mabangis, kundi tila nagbabantay, at sa hangin may bulong na maririnig. Ang lupa ay hindi pag-aari. Ito ay pinagkakatiwala. Wakas.